Hello, hello mga ka-idol, mga ka-mami. So, another buhay na story na naman ni Ate Jen. At ito na nga. So, itong video na to ay ngayon ko lang na-edit. So, ito na nga. Isang linggo na ang nakalipas. Ito ay first day of school ni baby bunsuan namin. So, ito ay nung June 24, 2025. So, excited kasi nga, alam mo yun yung, dati noon, bed rest ako, nagbuntis ako na hindi ko alam, malalaglag na si baby bunsuan, hanggang sa na-bed rest ako ng 4 na buwan. Oo, na-bed rest ako ng 4 na buwan. So, ayun na nga, na-bed rest nga ako ng 4 na buwan hanggang sa nag-normal yung inuna niya, bumalik sa pwesto hanggang sa nakulangan naman ng tubig nung 8 months siya, tapos hanggang sa nagpa-ultrasound hanggang sa ayun na nga, nauwi pa rin kami sa ending ay sa cesarean. At hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kabanata ng pagpapa-ospital. Habang lumalaki itong batang ito, lagi kami nasa pedya kay Doktora Dada, kay Doktora Hadier, kay Doktora Shine, kung kani-kanino na. At ito na nga, lahat na ng ospital dito sa Laguna, dito sa may banda lang sa amin ay napasukan niya, kagaya ng Eastern. 2 beses siya na hospital sa Eastern, tapos ay na hospital din siya sa Pioneer, na hospital din siya sa Infirmary. O ganito, gaano kamahal ang anak niyo? Ay, charot. Super kamahalan ang batang ari. Kaya ito'y baby kasi nga ganayon ang nangyari. Alam niyo, lagi siyang parang laging hindi ko na itutuloy, pero talagang sa nakakabasa at nakakapanood ng mga post ko ay matindi ang pinagdanasan din ng batang ari bago makarating sa daycare. Kaya kami naman ay excited dahil sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, sa tulong ng mga tao na nagmamahal at nagdadasal para sa aming anak ay tingnan nyo, meron na kaming daycare ulit. At sa uulitin ay magkakaroon ulit, charot, hindi pa naman buntis, pero syempre kung talagang gustong mag-anak, mag-anak na habang bata pa, hindi yung gudugod na at matanda na saka mag-aanak, ay paano mo maiibigay ang mga pangangailangan at patutustusan ang pangangailangan ng iyong anak kung gurang ka na mag-aanak, libag. Ito na nga, si Papa na lang ang nag-nail cutter habang ako'y kumakain. Sinusubukan ko lang din si Papa. So, sa mga nagtatanong kung bakit nandito ang papa namin at siya rin ay nag-aasikaso sa anak namin, ay 1 week na po siyang hindi nakatrabaho kasi nga siya po ay nagkasakit. So, na-overfatigue sa trabaho at talagang puspusa naman ang kanyang pagtatrabaho. Ay sa mga nakakaalam kung paano gumawa ng hollow block, ay talaga namang sila ay sila ay pakyawan. Kaya kung hindi sila kikilos, ay wala sila talagang sasahurin, mga ka-idol. So, ayan na nga, todo kain ng inyong Ate Jen. At ready na ang aming bunsuan. Tingnan nyo naman, super excited siya. Alam nyo ba, sa loob ng 1 week na siya ay pumapasok, ay talagang super bibo naman sa school. Yun nga lang, syempre sa una, mahihain talaga. Kahit sino naman, kahit nga yung mga kalapit-bahay mo, kunwari, wala lang pakialam sa'yo, pero pag tagal-tagal, pinakikialaman na rin ang buhay mo, ba't ganon? Walang ganon. So, ito na nga. Pagkatapos niyang kumain namin, ay di syempre hinatid na namin si baby bunsuan at nagagalit na kasi lagi sinasabi, papasok na daw, hindi pa naman daw pumapasok. Tapos alam niyo ba, yung nagme-makeup ako, nag-aayos ako ng mukha ko, pinapagalitan ako, sabi daw, makeup pa daw ako. Syempre naman, kailangan naman pag pupunta sa school, medyo presentable naman ang mami. Kung naman yung sobrang bongga, yung baga presentable lang siya tingnan, diba? Para magmukha naman tao. Ay, charot, tao naman talaga tayo. Yun lang, thank you.